mas malinaw. Radyo Bida 882. Dito, Bida ka. Ang mga pananaw at opinyon na ipinapahayag ng mga tagapagsalita at mga panauhin sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Joyria bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Mr. Hamid Aminuddin Barra at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At isang magandang makatahanang araw ng Huwebes, ika-15 araw ng Pebrero, ika-5 ng Sha'ban sa ating lahat. Sa mga tagapakinig sa DXMS Radio Bida 882 kHz at sa mga nanonood ng live stream sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page. Narito muli ang programang MHS Delivers na nagbibigay ng impormasyon at kaalaman mula sa MHSD, ang housing arm ng BARM. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joyria bin Emran Muhammad, at ito na po ang 156th episode na ba natin to? Let's see, it is 157th, 157 episode na natin. 157, going strong, going fast. 4 years, 2021 tayo nag-start, 22, 23, 24, 3 years na tayo, running 3 years na tayo. Congratulations. Nung January 28 pala yung anniversary ng MHS Delivers natin. Nice. How do you feel old without telling me that you feel old? Well, 157 episodes, wala pa rin tayong ibang hinahangad sa ating programa kundi maggabay, magbigay ng tamang impormasyon na magagamit sa pagpapatakbo ng kabuhayan at mamumuhay, hindi lamang sa rehiyon ng Bangsamoro kundi pati na rin sa ating mga kabalay sa labas ng rehiyon. Para mas lalong mapalaganap ang ating programa, i-like, share at mag-comment sa ating live stream. At pwede rin po kayo mag-subscribe sa ating MHSD BARM YouTube channel kung saan mahanap ang lahat ng nakaraang episodyo ng ating programa, pati na rin ang mga episodyo ng ating Marawi office. Marami-rami po tayong kaganapan ngayon sa MHSD na ang isa sa kanila nakasama sa balita. Yun po yung activity natin last week kung saan nag-attend kami dalawa ni Ate Sally, na mapapakinggan natin ang mga detalye maya-maya sa balitaan. Aside doon, nagkaroon ng ilang mga meetings din ng MHSD sa iba't ibang development partners. Isa sa kanila ang NHA Marawi Satellite Office, ang Malaysian Embassy sa Manila, at sa dating MP Sahi Udja. Ito ay ukol sa turnover ng isang one-story training center sa barangay Tingkangan, Nugos, Sulu.
Nag-site visit din ang ating mga field officers. Isa sa kanila ang ongoing construction ng Marawi Rehabilitation Program na 200 housing units. Nagkaroon din ng assessment of regulatory functions and CLUP status sa Lamitan City. At nag-meeting din with the Asia Foundation tungkol sa UPM. Nakasama rin ang ating Basilan Provincial Office sa Lamitan City Housing Raffle para sa beneficiaries ng MHSD Housing Roseville Darussalam. At nag-launch ng unang virtual meeting sa Sulu Provincial Office para sa auditing, budget, cash, procurement at general services. Inshallah, ang iba sa mga kaganapan na yun, mababalitaan natin sa susunod na episode ng MHSD. Pero ngayong araw, meron po tayong nagtataginting na isang balita. Bago po tayo dadako sa balita na yun, pakilala natin. Nandito na po kasama natin ang guest sa araw na ito. Isang makabuluhang buwan ang ating Pebrero. Maraming kaganapan at maraming holidays ang naganap sa aside sa Chinese Lunar New Year, Israwal Miraj at ang kaganapan kahapon sa Valentine's Day. Narito rin po ang National Hearts Month. Mamaya malalaman po natin ang mga detalye niya sa talakayan. Kasama ang guest natin, isa po siyang registered nurse, registered midwife, emergency medical technician sa Ministry of Health. Siya po ay ang lifestyle-related disease coordinator ng Non-Communicable Disease Cluster. Walang iba kundi si Ma'am Michelle F. Lu. Assalamualaikum, ma'am. Magandang umaga po. Salam. Good morning po sa lahat ng mga listeners and also viewers sa inyong live streaming. Yes. Good morning po sa inyong lahat. Good morning. Welcome, welcome. Syukran po sa pagtanggap ng ating invite para sa araw na ito. Shoutout din po sa inyong live stream ngayon ongoing. Assalamualaikum. Pa-like at pa-share din po sa ating Yes. sa ating live stream. Share tayo. Okay. Then, narinig niyo po ang napakakalmadong boses ni Ma'am Michelle para sa unang parte ng ating programa. Mamaya, mas lalo natin mapapakinggan ang kanyang mga talakayan na pag-usapan ang Ensuring a Healthy Heart in celebration sa kaganapan ngayong National Hearts Month sa Pilipinas at sa BARM. Pero with that, kami po ay magbabalik sa MHS Delivers para sa ating nagtataginting isang balitaan. Makalipas nitong mga paalala. Simula ng bagong buhay sa tahanan, lumipat sa bagong struktura at komunidad, empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may mananap buhay? Narito na ang Ministry of Human Development sa pangunguna ni Minister Mayor Bara at sa support ni Chief Minister Amos Calao Ibrahim ang proyekto Economic Housing Loan katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kabarangay Ordinance kasama ang Phase 2 sa Barangay Sinsuan sa Union ng Ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato ang una ang pangalawang distrito ng Maguindanao pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyang na requirements na kinakailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung gano'n naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, dalawang piraso ng 1x1 ID picture. Ito, photocopies ng dalawang valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong dalawang kopya ng IDs na may tatlong signatures bawat kopya. Pangwalo,
authorization letter na nagpapahintulot sa pag-ibig fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page, o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office sa Moro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Welcome back sa ating MHS Delivers. Bago tayo dadako sa ating balitaan, assalamualaikum kay Ma'am Leslie Pesante. Good morning daw everyone. Hello, Ma'am Ria, me, watching from Regional Office HRS. Good morning. And we also have Sir Nomaire Madid. He is watching from Italy. Layo naman ang narating ninyo, sir. Pasalubong. And with that, para sa ating balitaan ngayong araw na ito, MHSD hinahanay ang BHHSP sa iba pang mahalaga at kahalintulad ng mga plano para sa pagpapaunlad nito. MHSD hinahanay ang BHHSP sa iba pang mahalaga at kahalintulad ng mga plano para sa pagpapaunlad nito. Estratehikong pinaunlad ng Ministry of Human Settlements and Development ang housing arm ng BARM ang draft ng Bangsamoro Housing and Human Settlements Plan. Ang BHHSP upang iayon sa mga katulad na pambansa at regional na plano na ginanap sa Grand Summit Hotel, General Santos City noong ika-7 hanggang ika-9 ng Pebrero 2024. Ang BHHSP ay komprehensibong gagabay sa MHSD kung paano pagbubutihin ang mga kapaki-pakinabang sa mga proyektong human settlement sa BARM, habang binubuksan ang mga pinto sa partisipasyon mula sa lahat ng ministry at iba pang makabuluhang kaakibat. Ito ay nakaangkla sa isang balangkas mula sa mahusay na mga konsultasyon kung saan maaaring suriin ng mga kaagapay na organisasyon kung saan sila maaaring makibahagi sa mga tuntunin ng pabahay at paninirahan. Ang mga alignment sessions ay pinangunahan ng Housing and Human Settlements Division, ang HHSD, sa pamamahala ni Chief Abdulhamid C. Alawi Jr. sa tulong ng Catholic Relief Services, ang CRS, na kinakatawan ni James Baay, Deputy Program Manager. Ang pangkat mula sa MHSD ay binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang dibisyon at seksyon na nagrepaso sa mga kaugnay na plano mula sa iba't ibang sources at pinagtibay ang mga nilalaman. Ilalapat ang mga ito sa konteksto ng BARM at magiging kapaki-pakinabang upang punan ang ilang bahagi ng BHHSP para sa mga susunod na aktibidad. Bilang makabuluhang bahagi sa pagtiyak ng pagiging angkop at paggamit ng BHHSP, inilahad ni Engineer Rapsan M. Mama ng Monitoring and Evaluation Division ang daloy ng data, mapa ng proseso ng pag-uulat at mga estratehiya sa pagsubaybay na maaaring gamitin. Sa kabilang banda, tinanghal ni Salembay A. Abdullah, Head ng Information and Communication Section, ang iminungkahing plano sa komunikasyon sa pagpapaunlad ng kamalayan, pagbibigay ng mga update sa pag-usad ng plano, pangangalap ng mga feedback at inputs, finalization at presentasyon, at sa wakas sa paglulunsad ng plano. Inilarawan ni Chief Alawi ang mga alignment sessions bilang isang bottom-up na balangkas na isinasaalang-alang ang iba't ibang mga pangako sa iba't ibang pinagmumulan na iniatang sa MHSD sa isang pinagsamang paraan.
Habang pinagsama-sama ang mga nilalaman, nagbigay ang mga kalahok ng kanilang pangkalahatang mga impresyon sa mga commitment na inilatag sa mga plano at sinuri kung paano idetalye ang gawain ng kanilang mga pinangangailangang tanggapan upang tiyakin na ang nakuhang mga detalye ay kailangang mapabilang din sa kinumpletong BHHSP. Aktibong lumuhok si Suharto S. Wahab, Director 2 for Technical and Regulatory Services sa proseso ng paghahanay at tinapos ang aktibidad ng may kagalakan na unti-unting naunawaan ang mandato ng MHSD habang lumalawak ito at gumagawa ng higit pang mga patakaran at plano. Ang mga binanggit at ginamit na plano bilang gabay sa mga workshop ay ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing, ang 4PH program, National Urban Development and Housing Framework, Camp Transformation Plan, at ang Bangsamoro Development Plan. Nakatakdang isagawa ang mga karagdagang alignment session sa susunod na mga araw. Para sa mapayapang pamumuhay at maunlad na pamahay, ako po ang inyong lingkod, Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, at kami po ay magbabalik sa MHS Delivers makalipas nitong mga paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development FARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. MHS Delivers. At ngayong araw na ito, isang mabilisang impormasyon at impormasyong pambahay at hanap buhay lamang. Alam nyo ba na nung February 13 ay National Radio Day? World Radio Day. World Radio Day ay inobserbahan kada February 13, 2024 bilang paalala, isang or selebrasyon sa ating sa ating mga radyo, mga paradyo ng mga programa at yung invention ng radyo mismo at kung anong epekto at positibong dulot nito sa mundo. So, aside sa, bago kayo mag Valentine's Day, Radio Day muna, kumbaga. So, syukran sa lahat na nag-observe at nag-celebrate at nag-greet for World Radio Day noong February 13. Isang paalala na ang radyo ay in-invent ni Guglielmo Marconi noong panahon na propose pa lang siya ni James Clerk Maxwell sa posibilidad pa lang. Pero si Marconi ang nag-invent ng first practical radio device noong 1899. And thus, noong February 13, 2012, ang unang World Radio Day na ginanap sa University ng Pisa, Italy, kung saan i-host nila ang event as the first World Radio Day. And ever since, inoobserbahan siya. At yun lang po ang ating impormasyong pambahay at harap buhay. Yung mga IPH, yung bang meaning ng IPH. Ate Sally, nandiyan ka, nakikinig ka. Sila Ate Sally ngayon, Ate Sally, Kuya Hamsi at Kuya Mans ay kasalukuyang nasa Marawi City para sa iilang mga signing ng Memorandum of Agreement para sa iba pang proyekto ng MHSD na ipapatupad ng ating mga local government units. Inshallah, mababalitaan po natin ang mga detalye niya sa susunod na mga episodyo. Pero for now,
I believe nakahanda na po tayo para sa ating MHS Delivers, which will also serve sa ating health and safety first, dahil importante po ang ating pag-uusapan, ng ating tatalakayin ngayong araw na ito. Ang title na Ensuring a Healthy Heart. With that, tatawagin ko po ulit pabalik ang ating guest ngayong araw na ito, Ma'am Michelle Lu, para simulan ang ating talakayan. Assalamualaikum, Ma'am. Waalaikumsalam ulit. Ma'am, yes, pag-usapan natin ang ating mga puso. Pag-usapan natin ang ating mga puso. Tugma po itong subject na ito kasi aside sa Valentine's Day na natapos lang kahapon, itong buong buwan ng Pebrero is National Hearts Month. Pwede po natin malaman ano po ang meaning nitong National Hearts Month na ito before we start. Okay, yes. Ang tema natin ngayong taon na to is puso ang piliin ngayong Heart Month. Piliin natin talaga yung puso natin. Yung puso as in heart, ha? Hindi yung minamahal. Yung cardiovascular muscle. yung literal na puso yung pipiliin. Okay, bakit kaya nasabi itong puso ang piliin? Kasi nga, maraming cases tayo ngayon ng sakit sa puso. One of the leading mortality case, sanhi ng kamatayan ay yung sakit sa puso. No, number 1 talaga ito worldwide. So, kung may box office hits na mga pelikula, ito naman box office hits na kamatayan. Sanhi ng kamatayan yung sakit sa puso. At ito ang mga pag-uusapan nating mga sakit na ito at kung anong kailangang bantayan ng ating mga kabalay. Baka meron na silang mga sintomas na hindi lang nila alam. Yes, oo. Actually, marami nga tayong mga NCD cases o non-communicable diseases na ngayon, no, na madalas, kalahati ng populasyon, hindi nila alam na meron silang sakit sa puso. Okay. Mablit na background lang po, ma'am, in case, ano po itong non-communicable disease na ito, ma'am? Okay, non-communicable diseases, ito yung mga hindi nakakahawang sakit. And ang inyong lingkod ay ako ang program manager ng lifestyle-related disease. Pag sinabi mong lifestyle-related disease, ito yung sakit na hindi ka nahawa pero nang dahil ito sa iyong lifestyle. Kumbaga sa sinasadya. Kasi yung practice mo everyday, nag-culminate siya at nagkasakit ka. Ooh. So, kumusta ang lifestyles natin dyan, mga kabalay? Meron dating lifestyle network sa TV na lagi kong pinapanood. Pero ngayon, hindi na kasi ako nanonood ng TV ngayon eh. So, busy tayo sa Facebook, mga Instagram, TikTok. Sa trabaho na rin. And of course, trabaho. Siyempre. Pero mas marami tayong time to watch this sa social media kaysa yung sa TV ngayon. So, maganda rin may mga paalalang ganito tungkol sa lifestyles natin. Kung wala na tayo masyadong time maghabol ng mga TV series. Nabanggit niyo po, non-communicable disease po siya. Ibig sabihin, posibleng magkasakit ang puso mo dahil sa mga ginagawa mo everyday. Yes po. It could be your yung sa wala kang exercise o hindi ka na gumagalaw, yung mga kinakain mong masasarap, lalo na ngayon habang tumatagal ang dami ng masasarap na pagkain, lalo na dito sa Cotabato. Okay, kahit saan ka lumingon, puro pagkain. Milk tea, shout out sa KCC. Tapos may KCC pang parating, di ba? Hello, traffic. Bukod sa traffic, nagbabanta yan ng lifestyle-related disease. Kasi, syempre, tatambay yung mga tao dyan. No? Paglingon mo sa kaliwa, pagkain. Paglingon mo sa kanan, pagkain pa rin. So, matitempt ka, lalo na kung bagong sweldo ka. Hello, Quincenas. Kaya. Anyway, before that, gusto ko lang inform kayo that every February talagang dineclare na po na Philippine Heart Month yan. Meron tayong proclamation number 1096 na inadapt ito last January 9, 1973. So 50 years na siya. 51 to be exact. Tagal. Okay. Yes. Ang declaration na to ay para magkaroon ng ma-raise yung awareness about heart disease sa mga Pilipino, no? Kasi nga critical talaga yung sakit sa puso. Diba? Pag puso na talaga ang pinag-uusapan, 'di ba?
parang end of the world na for you. At least tiniming nila na Pebrero masyado, no? As in, magandang timing. Itong mga sakit sa puso, kapag isipin kong sakit sa puso, ang nasa isip ko lang, heart attack. May iba pa, marami po bang sakit sa puso na madali lang makontract ng bilang non-communicable disease? Okay, marami tayong types ng heart diseases. So, ito yung mga sikat lang yung sasabihin ko sa'yo. Yes. So, we have this coronary heart disease. So, pag sinabi mong coronary heart disease, ito yung sa ugat sa puso, no? Yung daluyan ng dugo sa ating puso. And then, we have the stroke. Famous to. Stroke and TIAs. Pag sinabi mong TIAs, ito yung mga transient ischemic attack or madaling sabihin, mild stroke. Ito yung mga mild stroke na sinasabi. And we also have this PAD or peripheral arterial disease. Ito naman yung sa periphery, sa baba. No, magmula dito sa iyong balakang pababa sa talampakan. So may mga ugat tayo dyan na malalaki na nagkakaroon din ng pagbabara. So, then, dahil yun sa puso? Yeah, kasi part po yun ng heart disease kasi yun ang nagsusupply ng dugo. So technically, anything tungkol sa dugo is a heart disease? Yes. Okay, and also we have this aortic disease. Itong aortic disease naman ito yung part ng heart. Parang ang hirap ikat. Kunyari lang ito heart. Yung heart natin, meron niyang ugat, no? Aorta na tinatawag. So, yun, aortic disease. So, anong nangyayari dyan? Usually, pag aortic disease, dyan yung aneurysm na nangyayari. Nagkakaroon kasi ng bulging o pamamaga ng aorta. So, pag pumutok yan, yun, aneurysm. And that is fatal. Nakakamatay talaga. Okay. So, dito sa sinasabi ko na mga anong mas nakakatakot dito? Actually, lahat naman sila. No. Pero fatal talaga yung coronary heart disease. And this is very famous kasi marami tayong ganito. And ang inyong likod ay meron na rin coronary heart disease. So dahil nga hindi na may pagbabara, ganito pagpaliwanag yan ang puso natin, di ba, may mga ugat yan, no? Doon dumadaloy ang dugo. Ang mga dugo sa parte ng katawan mo, papasok yan sa heart mo. Pagpasok sa heart mo, pupunta yan doon sa baga. Kasi nga, lahat ng duti na nakuha ng blood, na blood is idadalhin doon sa baga at doon magkakaroon ng gas exchange o pagpapalit, no? So, duti ang daladala ni blood. Unoxygenated ang blood. Pupunta siya sa baga, ibibigay niya sa baga yung lahat ng duti o lason sa katawan. Then, kukunin niya naman yung oxygen para i-distribute naman niya sa iba't ibang parte ng katawan. Ganun lang yung sistema. Parang, baga, sa'yo na itong lason, akin na yung hindi lason, yung oxygen. Tapos, i-deliver sa iba't ibang parte ng katawan natin, di ba? So, ang nangyayari, sa coronary artery disease, nagkakaroon ng pagbabara. Na lumiliit yung daanan ng dugo, no, yung blood vessels natin. Lumiliit yun. Bakit lumiliit yun? Because of build up ng cholesterol. So pag ma-cholesterol ka, dyan yan tatambay sa daanan ng dugo mo. At once nagbara na yan dyan, syempre bumara, hindi makakadaan. Parang in example ko na ito, halimbawa yung gripo, nilagyan mo ng hose, then bubuksan mo yung tubig, so maganda ang flow ng dugo, di ba? Ay, ng water, di ba? Pero subukan mong pindutin yung pinakadulo ng gripo. So what will happen? Magkaroon ng pressure. So pag magkaroon ng pressure, hindi na makakadaloy ng maayos yung tubig. So same with the blood. So kapag ang iyong puso ay merong pagbabara sa iyong blood vessels, hindi na makakadaloy ng maayos yung yung blood. So dahil hindi magkakaroon ng hindi maayos ang flow ng dugo, what will happen? Magkakaroon ng pressure. So yan yung tinatawag nating high blood pressure. Now, this is the problem with high blood pressure. Pag hindi na control yung high blood pressure, what will happen? Yung mga bara-bara dyan, dahil nga may pressure, pwedeng ma-dislodge. So pag na-dislodge siya, tatakbo na yan. Kasi iikot yan sa katawan natin.
kung saan siya magbabara, doon magkakaproblema. So, kapag dito sa may utak natin bumara, yan yung nangyayari, nagkakaroon ng stroke. Okay. So, pag dito naman sa lower extremities natin, halimbawa, dito sa may, ano ba tawag ito? Legs. Sa may legs, okay. Pag bumara yan dyan, yan na yung tinatawag nila na deep vein thrombosis. So, magbabara na yan. Anong nangyayari? Minsan yung paa, namamanhid, wala nang pakiramdam, o kaya lumalamig, yung nagiging shiny siya, cold, and eventually, mawawala na talaga ng blood supply. Tapos hindi mo na magamit? Yes. So dito sa heart natin, kapag dyan naman nagkaroon ng pagbabara sa heart mismo, so delikado yun. So dahil hindi na siya maayos, hindi na nakakasupply ng dugo doon sa kanyang heart, sa parte ng heart niya, yun na yung tinatawag natin na heart attack. Heart attack, unti-unti niyang inaatake yung heart mo. And of course, dahil nagkaroon na, walang oxygen di ba? So mamamatay yung mga muscles doon sa heart mo. So what will happen? Magkakaroon na ng heart failure. So, hindi na magpapump ng maayos yung puso mo dahil doon sa pagbabara na yun. Anong gagawin ng doktor doon? O operahan, or kaya magkakaroon ng tinatawag na bypass. Maraming mga process. So, yung ganun kahirap pag nagkaroon ka ng sakit sa puso. Then, eventually, kapag meron ka ng tinatawag nilang myocardial infarction, na mahirap na yung mahirap ka na sa mga activity mo sa daily living. And that is scary kasi pwede kang mag-cardiac arrest. So, pag cardiac arrest, pag sinabi mo cardiac arrest, huminto na yung pintig ng puso mo. Ayaw mo nang magmahal. Charot. Ay, joke lang. Na-mention niyo sa umpisa na ang isang leading cause nitong pagbara is dahil masyadong maraming cholesterol sa mga veins na ito. Ano po itong cholesterol para sa ating layman's terms? Ay paano ito nakukuha? Bakit siya naga-build up? Okay, maraming paraan para makapag-build up ka ng cholesterol sa katawan. And of course, diet, no? If mahilig ka talaga sa mga fatty foods, then sa mga pagkain na oily masasarap, not necessary oily lang, no? Really? Yes. So, tapos depende rin yan kung ikaw yung meron kayong family history ng hyperlipidemia, nagkakaroon ng familial hyperlipidemia, tawag nila doon, delikado yun. Kasi kahit hindi ka kumakain ng mga fatty, pag nandito na para siyang inner build up, nandyan na siya pinanganak ka ng ganyan unfortunately. Yun nga, namana mo doon. So, yun. Kaya may iba, nagtataka ka, bakit ang payat-payat ko naman, ma'am? Hindi naman po ako kumakain na ba't ang taas-taas ng cholesterol ko? So, most probably, pwedeng dahil yun doon sa nagkaroon kayo ng genetic siya, familial pagtaas ng ang cholesterol mo. So, anyway, sa walang lahing ganon, paano mo build up as an ordinary ka lang na non-communicable? Okay, sige, kumakain ka. Eto ma'am, paano ba nabibuild up yung cholesterol usually? Kumain ka, maraming kanin. Konti lang ulam, marami kang kanin. Okay. So, ang kanin, pag kumain ka, anything you eat, no? Pagkain mo ganon, syempre nasa stomach mo na yun. Magkakaroon na ng process yan. So, yung pagkain na yun, na nakain mo na nadurog na, makakonvert na yun siya into glucose or sugar. Then, dapat si glucose na yan, pupunta yan siya sa papasok yan sa blood vessels mo, di ba? Okay. Then, mapupunta na yan sa iyong different cells. Okay. Makukonvert yan dapat into energy. Pero dahil nga, minsan, kapag wala kang insulin, halimbawa, diabetic ka, hindi ka nakakapag-produce ng insulin. So, what will happen with the glucose or sugar sa blood vessels mo? Tatambay na yun doon, no? And then, hindi siya magiging energy. Hindi siya magiging energy. Makukonvert yan siya later sa, tawag ito, cholesterol or fats. So, doon na nagkakaroon din ng accumulation or build up ng fats. At dahil doon, doon na mag-start yung leading cause ng pagbara ng posibleng pagbara ng ating mga blood veins. Gotcha. Kaya nga pag mataas ang cholesterol, usually the doctor will prescribe yung mga simvastatin, yung mga gano'n na mga gamot. Pero
minsan naman, pinapadiet ka, pinapalipid profile ka nila, and then pag nakita doon na mataas yung triglycerides mo, sasabihin usually ng doktor na mag-diet ka. Tanggalin mo yung rice, kasi yung rice talaga dito yung... ba nagpauso yung no rice diet nung dati? Oo, yun yung ginagawa. Then, after 1 month, 2 months, depende sa ano ng doktor, papabalikin ka, hindi ka muna re-resetahan. Papadiet ka na muna. Pero kapag pagbalik mo, same pa rin, then that's the time you will be given statins na tinatawag nila. Medyo may test ba na kung malaman mo ang cholesterol levels mo? Yes po, meron po. So, ipapacheck up mo yung cholesterol level through blood example. So, makikita mo yun. Pag mataas siya, saka naman tingnan ng doktor yung lipid profile mo. Kasi dun sa lipid profile, titingnan doon, alin ang tumaas na cholesterol. Kasi we have 3 types of cholesterol. The triglycerides, bad cholesterol, and the good cholesterol. Dapat, si good cholesterol mataas, si bad cholesterol ay mababa. So, kapag mataas ang good cholesterol mo, okay lang. Pero pag mababa siya at ang mataas is yung bad cholesterol and triglycerides, ibang usapan na yun. So si triglycerides usually, diet lang sa rice, no rice ka ni doc as much as possible. And then si bad cholesterol, yun yung binibigyan na ng mga doktor ng statins na tinatawag, like simvastatin. Ito ba yung FBMS na mga, FBMS, ito ba yung mga parang blood test na hindi ka mag-fasting ka good, hindi ka magkain ng ilang oras? Yes po. Usually pag triglycerides, pinapa-fasting nila. Okay. Interesting. So, talagang lahat connected sa heart, like, dugo talaga malaman kung ano yung kwan mo? Yes po. Right. Actually, yung heart disease, kung hindi naman siya congenital o hindi siya minana or hindi siya, congenital, pag sinabing congenital, minana. Pag anak pa lang sa'yo, meron na. No? May problema ka nang may sakit ka sa puso. Pero kung yung usually kasi, kukunti lang yan. Pero anong marami sa atin na heart disease or cardiovascular disease? Through lifestyle. Because of lifestyle. So, kung tatanungin mo naman ako, anong causes? No? Maraming factor na maka-cause ng cardiovascular disease, and number 1 na dito yung smoking. Yes. And hindi lang yung lungs ang apektado? Hindi lang. Okay, smoking, high blood pressure, mataas ang BP mo, mga obese, mataba, sobrang taba, kagaya ko. May factual description ba ng obese? Like may weight weight scale? Yes, may BMI. Chine-check yung body mass index natin. So kapag lumagpas ka ng 25 ang iyong BMI, meaning obese ka. Okay. And of course, physical inactivity. Usually, halos siguro mga 70% ng population is nagkakaroon ng physical inactivity. Ano yun? Hindi na masyado nakakagalaw-galaw, no? Kasi madalas sa trabaho, kagaya sa atin sa office, pag meron kang deadline, patay na tayo dyan. Hindi ka makatayo sa iyong kinauupuan. Parang ihi at kain lang yung iyong pahinga, then upo na naman, trabaho na naman, paperworks and everything. So yun, pwedeng physical inactivity yun. And then, of course, poor diet. Grabe naman talaga. Diet as tolerated, diet anytime. Pag sinabi mo kasing diet, hindi naman ibig sabihin na huwag ka nang kumain. You need to eat also. Pero yun nga, minsan may mga tao na nag-i-stress eating. So, ano yung stress eating? Siyempre, pag alam mo yun, pag problemado ka, doon mo na lang nilalabas sa pagkain. Kain ka ng kain, nakakalimutan mo na, ay, sobra na. When you are mad, hindi mo nararamdaman na nabubusog ka. You just want to eat and eat and eat. No? Ganon. Yan yung mga sanhi bakit nagkakaroon ng cardiovascular disease. Ulitin ko, high blood pressure, obesity, hindi gumagalaw, at poor ang diet, puro tayo mga fast food, and of course, smoking.
Right. Yun yung general for the cardiovascular, yung pinag-usapan nating heart attack kumbaga na causes, at yung ating stroke at yung ating kumbaga kawalan ng control or pakiramdam sa ating extremities. Kasi aside sa legs, posible pa rin yun kahit saan na parte ng katawan mo na mawalan ka ng control sa kanya, depende kung saan ang build up. Ay, wow. Like, pero, yung medyo, akala, yung title natin, medyo parang pag-ibig yung pinag-uusapan natin Pati tinakot tayo magpa-check up dito Speaking of check-up, may available po ang MOH sa mga ganong klaseng situation, or would you recommend sa hospital or sa nearest health center na lang punta ang mga kabalay natin ngayon na nalaman nila itong lahat ng posibleng nangyayari sa kanila, posibleng napansin nilang simptomas nilang after this? Sintomas kasi, maraming mga sintomas, no? Pero ito yung common cause ng, common sintomas, no? Yung masikip ang dibdib mo, masakit siya. As in, parang dinadaganan, sumasakit yung iyong back. Okay? Tapos, para kang hindi matunawan. Yung parang napapupo ka lagi. Yung tiyan mo, ano ba tawag ito? Ano yun? Yes, heartburn. Heartburn? Yes, heartburn. Isa po yan sa senyales ng heart attack. And of course, nasusuka ka, nahihilo, no? Pagod, parang hindi ka na makagalaw. Tapos dito, upper body discomfort, masakit ang dibdib, ang likod, no? Nahihirapan kang huminga. That is isang sintomas ng heart attack. Yun, medyo may asthma connect kasi yun sa usually. Since nasa health topic tayo, parang usual dysmenorrhea symptoms yung nabanggit din ninyo ganun ba? Paano na, may I guess kung hindi ko alam, is it a dysmenorrhea? Kasi kung dysmenorrhea pinag-uusapan, usually parang buong katawan mo kinakamuhian ka. Ganun. Kasi yung referred pain yun. Pero itong sinasabi ko sa iyo, sa chest talaga ito, and then sa sikmura, focus dito sa front side part. Kasi heartburn. Of course, isa rin yan yung pamamaga. Namamaga yung paa, no? Yung lalo na sa may ankle banda, no? And then yung legs, ang tiyan, tapos ang neck. Kung titingnan mo, yung ugat mo dito, lumalabas na. Yan yung mga sign na you are having a heart failure. Ang daming sintomas. So, if nararanasan mo yan, I think you need to consult your doctor. Magpunta ka sa hospital or sa clinic, magpa-ECG ka. Ito yung first na tine-check nila, ECG. And then, of course, papatingnan ng doktor ang iyong blood kung halimbawa nagkakaroon ka ng heart attack, no? Makikita doon kung nagkakaroon ka ng heart attack. So, minsan sinasabi natin, okay lang ito, wala lang ito. Wala. Mawawala din yan. Mawawala. Huwag tayong pakasiguro. Kasi ang heart disease, mag-uumpisa yan siya sa heart attack. Na hindi mo siya nararamdaman na unti-unti na palang namamatay yung mga muscles doon sa heart mo. At once nagkaroon ka na ng heart attack, inatake niya, may imagine mo ba yung saging? Di ba yung saging sa labas niya, makita mo may itim-itim. Pag binalatan mo, anong nangyayari? Nasisira sa loob. Yun yung heart attack. Ganun ang itsura niya. Namamatay yung parte. Yun naman sa saging, nabubulok siya. So parang ganun ba ang itsura ng heart attack? Hindi naman ibig sabihin namatay yung parte na doon ng heart attack ka na mamamatay ka. Hindi po ganun. Mag-bounce back ka, and then mauulit na naman siya. Mag-heart failure ka na. So pag doon sa heart failure, yun na yung mahirap. Kasi imbis na tama yung pag-pump ng heart mo, paano magpa-pump kung nasira na, nagkaroon na ng heart attack? So you need to consult your doctor agad. Huwag mo nang hintayin na, di ba? Huli na ang lahat. Kasi pag huli na ang lahat na wala na, di ba? Isa lang yung puso. Hindi tayo pwedeng maghanap ng puso dito, lalo na sa atin. Ang hirap ng heart transplant. Kailangan may mamatay muna na isang tao. Mahal pa ang transplant. Yes, bukod doon sa amount ng operation, kailangan meron mo nang mamatay para mabuhay ka. Kasi kukunin mo yung puso niya Halimbawa yung may sakit siya, mamamatay siya. Alam nang mamamatay siya or comatose, wala ng pag-asa. At pumayag yung family niya na tanggalan na siya ng resuscitator, mamamatay na siya.
at ibibigay niya ang heart sa'yo, yun. So, kaya, hindi ganun kadali, no, ang magkaroon ka ng problema sa heart. So, as much as possible, we need to avoid. Iwasan natin yung mga magiging cause na magkaroon ka ng heart diseases. Like, what? Kumain ka ng tama, ng healthy foods, no? Kung pwede, balance. Ma'am, hindi kita pinapadiet. Hindi ko sinabing huwag mong kainin ito kasi masarap ito. Pero, bawasan mo lang yung size. Kung dati, isang palanggana yung kanin mo, joke lang, isang cup yung kanin mo, no? Ngayon gawin mong half. And then, magpapayat ka hanggat makaya mo. Huwag ka nang manigarilyo. Bawasan mo yung alak. Huwag kang uminom ng alak. Bakit? Kasi nga, yung, sugar niyan. Mataas ang content ng sugar ng mga beer. No? And then, yung BP mo, i-control mo. Then, kung diabetic ka, i-control mo rin. At uminom ka ng gamot. Ito yung problema sa atin, no? Kapag may nireseta ang doktor, iniinom mo, mataas ang BP mo, mataas ang sugar mo. Nung uminom ka, bumaba. Sabi mo, ayoko na. Kasi mababa na. So, guilty ka doon. Siguro. Kung guilty ka. Kapag kasakit ako ulit, may extra na gamot na natira na pwede kong simulan. Hindi. Mali yun. Kasi, once nag-umpisa ka na ng pag-inom ng gamot, hindi ka pwedeng mag-stop agad. Yes. Kasi the moment you stop, magkakaroon ng rebound hypertension. So, pag nag-rebound hypertension, dyan na po nakukuha yung mga stroke, no? Or mild stroke. So, irreversible yun pag na-stroke ka. 'Di ba? Ang sarap ng buhay mo ngayon, buo yung katawan mo. Ang hirap ng lumakad pag buo katawan. How much more pag na-stroke ka, namatay yung kalahating katawan mo, hihila-hilain mo lang yung kabilang katawan. So, we need to avoid things na makakos ng heart. Sabi ko nga sa'yo kanina, yung off-air tayo. Kung ako, noong mga panahon ng kabataan ko, naririnig ko itong mga sinasabi ko ngayon, somebody told me, no, nag-advise sa akin ng ganito, baka hindi ako magkaroon ng sakit sa puso. So, it's too late, no? Wala na akong magagawa. Eto na siya, hindi na siya matatanggal. So, ako panawagan ko sa mga nakikinig sa programa ninyo, makinig kayo. Huwag niyong hayaan na dadating ang panahon na kayo naman yung magsasalita kasi naranasan ninyo. Okay. At medyo doon sa part na ngayon na nararamdaman yun, ito na yung reality ninyo, ito na yung buhay ninyo. Kumusta ang maintenance? Like, anong pakiramdam na you are living with this now? Like, syempre, maraming factor, no? Na sabihin na nating hindi maganda. Number 1 is pera. Kasi ang mahal ng maintenance, no? Marami kasing maintenance, no? Like ako, kailangan kong uminom ng gamot para bumaba ang BP ko. May mga side effect naman 'yun. So, iinom ka na naman ng gamot para sa side effect nun. So, 'di ba? Mataas ang sugar mo. Ito ang side effect niya. So, iinom ka ng gamot para doon sa side effect niya. So, ang problema ko lang naman ay hypertension, diabetes, and yet I have maintenance. 7 ang aking maintenance. So, sa bulsa, butas talaga, no? At nararamdaman ko yung pakiramdam ng wala ka ng pambili ng gamot. And yet, ang dami-dami talagang cases natin, not only global, but also in BARM. Marami tayong mga hypertensive diabetic patient. So, sa ngayon, sa data na meron ako, meron tayong 61 hypertensive patient BARM-wide. Ito yung mga 61,000 katao ang hypertensive sa BARM. At ito yung mga pumupunta lang ng RHU, ng mga barangay health station. Hindi pa ito kasali ako. Kasi hindi naman ako pumupunta ng barangay health station para magpa-check up. So marami kaming hindi pumupunta. So marami talaga. Actually, ang dami pumupunta sa office ko, nangihingi ng gamot. So, kaya nga, anong nahawakan ko yung program ng lifestyle-related disease, specifically dyan sa cardiovascular at diabetes, yan ang hawak ko na programa ngayon. Naisip ko talaga, paano na lang sila? Saan sila kukuha ng program? I mean, ng gamot. So, kaya, lucky kasi natulungan ako ng parliament na mapataas ko yung budget. So, as of now, ang program ko, nagbibigay ako ng gamot sa lahat ng 11, not lahat, 11 na high blood
per barangay, barm-wide. So we have 2,590 barangays times 11. Yun ang nabibigyan ko ng gamot for 1 year. 1 year yun. And then diabetic, 4 na diabetic lang per barangay. So, may criteria, ma'am. Remind ko lang yung mga kababayan kasi yung iba sabi hindi daw sila nakapasok. May criteria kasi. Hindi tayo pwedeng basta na lang magbibigay ng gamot. We need to follow the guidelines or the criteria. And what are those criteria? Simple lang naman. Dapat mahirap ka. Pangalawa, under poverty line ba? Yes, Or, oo. Basta mahirap ka, wala kang trabaho. Okay. Pangalawa, dapat active member ka ng Hypertension Diabetic Club ng inyong barangay or ng inyong RHU. No? Dapat member ka doon. Kasi we do have naman Hypertension Diabetic Club sa lahat ng RHU natin sa BARM. I-check up ba sila? I-register sila Dapat doon? monthly pumupunta sila. Hindi pwedeng ipadala lang yung gamot. No, kailangan sila yung pupunta kasi monthly i-check up yan sila. Kukunan ng dugo para i-check ang kanilang cholesterol, no? Right. Ang kanilang sugar, kanilang uric acid, mga ganon. Okay. So dapat pupunta sila. So another, dapat hindi siya naninigarilyo. Kasi you can buy cigarette. Kaya mong bumili ng sigarilyo, hindi mo kayang bumili ng gamot. Mas mahal po ang sigarilyo kaysa sa gamot. Number 4, dapat hindi ka umiinom ng alak. Kasi may pambili ka nga ng alak, kagaya ng sigarilyo, may pambili ka, tapos hindi mo mabili ang gamot. And of course, parang kalokohan siya na umiinom ka ng gamot and at the same time, umiinom ka ng alak. So, mag-contradicting yon. And then the last one, hindi ka dapat umiinom ng Coke. Ay, sorry, pinangalanan ko talaga. Soft drinks rather. Kasi bakit? Diabetic ka and umiinom ka ng ng soft drinks. Eh di kaya mong bumili ng soft drinks, hindi kaya mong bumili ng gamot. So yun yung aming mga guidelines sa ngayon. So alhamdulillah, nabigyan natin ng mga gamot na yung mga tao, no? Libre yun, ma'am, for 1 year, inshallah. Kasi I know the feeling yung hindi ka nakakainom ng gamot. I think kaya suited kayo masyado sa position ninyo kasi alam ninyo yung feeling. And I think one of the best leaders are the ones na alam nila yung plight ng mga tao. And who better? Unfortunate, yung fortune within unfortunate ninyo. So, alhamdulillah, ang ganda ng mission ninyo. Anything to do na libreng serbisyo sa Bangsamoro, grabe ka taas nun sa mga tahabol natin for a better Bangsamoro. Alhamdulillah. At aside po dun sa service na yun, ma'am, kapag let's say hindi naman sila sa pasok sa guidelines na yun or di kaya yung barangay nila puno na yung 11 kumbaga, may iba pa pong serbisyong MOH na pwedeng i-avail nila or similar or hindi, like may iba pa pong activities ang MOH na pwede nilang puntahan or i-avail? Actually, when it comes to maintenance ng Hypertension and Diabetic Club, nakafocus tayo. Yung program natin is nakafocus lang doon sa 11 hypertensive. Okay, no? Gotcha. Actually, malaking bagay na yun. Kasi before, hindi nagawa yung mabigyan ng 1 year maintenance. Kasi usually, ang nabibigyan lang, konti lang. I mean, minsan 3 months lang, 6 months. But ito, sinigurado ko talaga 1 taon. Kasi para makita natin kung effective ba yung program. Hindi naman pwede yung magbababa lang ako ng gamot o bibigyan ka good for 1 month. Maintenance po kasi siya. So, pag sinabi mong maintenance, that is for life. Mahihinto lang sa pag-inom ng gamot ang pasyente pag namatay siya. So, marami tayong mahihirap na hindi nakakainom. Parents ko namatay sa parehong sakit. Kaya ako, waiting na lang din. No? Pero as much as possible, talagang ako religiously umiinom talaga ako ng gamot kasi marami pa akong kailangan gawin sa dunya. Mag-serve sa Bangsamoro, inshallah. So true. Wag muna. Hindi pa muna, inshallah. Inshallah. And with that, I believe malaking grabe na kalaki ng part na mention natin na pag-usapan. Kumbaga, nandun na yung dugo, pawis at luha sa buong topic natin ng National Hearts Month, ensuring a healthy heart. So, sa lahat ng nakakaramdam ng mga sintomas na nabanggit or kung gusto nyo lang malaman ng cholesterol level ninyo, available po ang checkups. Libre po ba sa mga barangay health centers ang ganong klaseng mga checkups or may kailangan silang daan na proseso?
And actually, libre naman po. Pwede silang pumunta doon at magpa-check up. Importante kasi, ma'am, magpa-check up. Alam mo ba na 756, ilan katao? 756 billion ang nagagastos ng gobyerno ng Pilipinas sa mga NCD cases natin. No? Marami dito ang hindi nila alam na sila ay may sakit, no? 930 million people ang nagsasuffer sa non-communicable diseases. Kalahati, this is global. Kalahati nito, hindi nila alam na may sakit sila. So, kaya nga, we're doing our best, no? Ako sinasabi ko sa lahat ng mga midwife na na-assign sa mga barangay, go down. As much as possible, mag-house to house kayo. Hanapin niyo yung mga high blood diabetic natin. Mag-risk assessment kayo, no? Para makita ninyo ang actual figure. Makita natin kung sino yung mga hypertensive diabetic. Actually, during orientation ko, sa lahat ng mga RHU, nag-orientation ako. And at the same time, nag-orient ako ng PhilPen. And at the same time, nagre-risk assessment kami, kinukunan ko sila ng dugo, chinecheck ko itong mga healthcare worker. And nakakatakot kasi yung mga healthcare mismo na nagche-check up, hindi nila alam na sila man ay tinamaan na rin ng non-communicable disease. Yung mismong officers ang hindi nakaka-check up. Kasi we don't have time. True. Masyado kaming busy sa pagtatrabaho. Wala kaming time para magpa-check up. Kaya ang sabi ko sa kanila, go down. Mag-house to house kayo. Kaso lang, ang nakakatch lang namin ay yung mga walang trabaho. Yung mga nasa bahay lang. Kasi yung mga, yung tayo nasa trabaho. So, Saturday, Sunday, yun ang pahinga natin. Pahinga rin ng healthcare worker yun. Kaya hindi natatap itong mga tao. Kaya nga ito suggestion ko, sana mag-Saturday, Sunday, baligtarin ma. Saturday, Sunday, dapat mag-risk screening ang mga healthcare worker para makatch talaga lahat. Papahingayin mo sila ng Monday, Tuesday, and then ipakuan mo sila Saturday, Sunday. Kasi kung gusto mo talaga makita yung actual picture ng ilan ang high blood at diabetic sa BARM at para malaman mo, kasi if you have hypertension and diabetes, mataas ang risk mo magkaroon ng cardiovascular disease o heart problem. Mataas talaga. At ito, wala nang atrasan. Kapag ikaw ay diabetic ka na for life. Ito ang biro ko sa kanila. Iiwanan ka pa ng boyfriend mo. Iiwanan ka pa ng girlfriend mo. Iiwanan ka pa ng asawa mo. Pero yung diabetes at high blood, for life. Kaya ang maintenance for life. May forever sabi. Yes, may forever sa akin. Sa aking high blood at diabetes, forever yan. Hindi ka iiwanan. Till death do us part sa maintenance. Parang na-stress kita, ma'am. Habang bata pa ako, magpapacheck. Yes, you need to. Sabi ko nga sa'yo kanina, di ba, off the air, pabata ng pabata yung mga tinatamaan ng non-communicable diseases. At pabata ng pabata yung namamatay. So we have this, kaya kami ang nire-risk screening namin, ang tinatarget talaga namin, is yung 20 years old. Start ng 20 years old hanggang 70, pataas rather. And target namin is mapababa yung premature death. We have this premature death. Ano yung premature death, ma'am? 70 years old pababa na mamatay ka kapag namatay ang tao about NCD cases, 70 years old pababa, that is premature death. Hindi ka dapat namatay ng 70. Kung 71, 72, normal na yon kasi nga may NCD case ka. It could be hypertension, diabetes, no? Chronic obstructive pulmonary disease ba yan? Pwede kang mamatay at the age of 71 na pataas. Okay yon, normal. Pero kapag namatay ka ng 70 years old pababa, that is not normal. At ngayon po, pabata ng pabata yung mga tinatamaan ng sakit. So, ito lang, bago lang. No? Paulit-ulit na sinasabi ko yan. Nagiging trend na siya. Ma'am, yung mga payat, sila pa yung matataas ang cholesterol. Maybe because masyado kayong akampante na, payat ako, wala akong cholesterol. Ikaw mataba ka, ikaw ang may cholesterol. Pero hindi po yun ang nangyayari. So, wag assuming
na porke hindi kayo ang poster child ng diabetes at hypertension, posibleng wala kayong hypertension at diabetes. Magpa-check up na sa inyong pinakamalapit na health center. Libre po siya. And, ang mawala lang sa inyo, panahon, oras. Yes, tama yun dyan, ma'am. At kailangan kong panindigan ng mga pinagsasabi ko dito sa area. Okay. And with that, time check, 11:59 na po ang ating oras. Bago po tayo maghiwalay sa talakayan, syukran sa inyong oras, sa inyong knowledge, sa inyong kwento na galing mismo sa inyong experience tungkol sa mga non-communicable diseases na ito. Bago po tayo magtapos sa MHS Delivers at sa MHS Discusses, meron po kayong message para sa ating mga kabalay na nakikinig ngayon sa radyo at nanonood sa live stream? Okay, yes ma'am. Assalamualaikum ulit sa lahat ng ating mga kabalay. Ang masasabi ko lang po sa inyo, wag po kayong mahiyang lumapit sa mga health center. Pumunta po kayo sa mga health center natin, libre po ang pagpapacheck up doon, no? Or sa RHU, pumunta kayo kasi kailangan nating malaman kung may problema na nga po ba kayo sa inyong mga puso. Kayo ba ay diabetic o hypertensive na ba? Ma-assess kayo doon at mabigyan ng karampatang gamot, no, panglunas diyan sa kung ano ang meron makikita sa inyo. Huwag po kayong matakot kasi ito yung inaano ng mga tao. Takot ako magpa-check up, ayaw ko malaman ang sakit ko. Mga ma'am and sir, if ikaw ay sabihin natin Islam believer ka, alam mo sa sarili mo na bawal ang pagpapakamatay. Even kahit hindi ka Islam, bawal po magpakamatay. So kapag hindi ka nagpa-check up, para ka rin po nagpakamatay. So better go na tayo sa ating mga RHU or pagpa-check up na kayo kapag may nararamdaman kayo. Okay? Please and thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. And with that, dito na po nagtatapos ang ating MHS Delivers. Doon na po ang ating MHS Discusses, ensuring a healthy heart with our guest, ang ating lifestyle-related disease coordinator ng Non-Communicable Disease Cluster of the Ministry of Health, Ma'am Michelle F. Lu. And with that, bago po tayo maghiwalay para sa episode na ito, narito ang ating segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Base sa ating talakayan ngayon, ang ating unang tanong ay sa mga nabanggit na sakit or ailments ukol sa puso ni Ma'am Lu, magbigay lamang ng isa. Second question, meron pong nabanggit na 3 klaseng cholesterol na nasa katawan natin, magbigay lamang ng isa. And third question, meron pong programa ang Non-Communicable Disease Cluster ni Ma'am para sa pag-assist ng mga taong hypertensive sa ating mga barangay. Ilan katao ang binibigyan ng assistance na ito kada barangay? So, yun po ang ating nagtataginting 3 tanong para sa segmentong KKK, kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Waalaikumsalam Ate Haira Ali na nag-comment na salam po mga kabalay with a smile. Syukran sa inyong pag-comment. Syukran po sa lahat ng nag-comment, nag-share, nag-like ng ating Facebook live stream. With that, ulit ang ating unang tanong ay magbigay ng isang non-communicable heart disease na nabanggit sa ating talakayan. Second question, magbigay ng isang klaseng cholesterol sa 3 na nabanggit sa ating talakayan. And ang ating huling tanong ay ilang tao kada barangay ang nabibigyan ng assistance ng non-communicable disease cluster tungkol sa hypertension at diabetes maintenance project nila. So with that, dito na po nagtatapos ang ating programang MHS Delivers sa ngalan ng ating nagbubuting Minister Hamid Aminuddin Dibara, Deputy Minister Aldin H. Asiri, Director General Esmel W. Ibrahim, at sa ating mga kabalay sa ICS na sina
ICS Head Salembay A. Abdullah, Dato Nohaz A. Daud, Hamsari H. Palat, Almansur S. Ugaw at sa ating mga kabalay sa DXMS Technical Side, Sir Archie, Sir Rupert, Sir Dennis, Sir Jonathan. Kami po ang inyong lingkod na laging nagsasabing lagi po nating tandaan ang ating mga hashtag na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joeria Bintemran Muhammad, nagpapaalam na po para sa ating 157th episode at nagsasabing Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. Ang mga